Nararanasan ng maluwag na sitwasyon sa Batangas City Grand Terminal ngayong araw December 22. Tiniyak naman ng pamunuan ng terminal na sapat ang mga bibiyaheng bus sa pagdagsa ng mga pasahero. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating at pag-alis ng mga pasahero sa passenger arrival area ng Batangas City Grand Terminal, pero ayon sa pamunuan ng terminal, hindi pa raw ito ang inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Sa Misamis Occidental, planong magpasko ng mag-anak ni Butch. Kaya alas 2 pa lang daw ng madaling araw, umalis na sila sa Zambales para makaabot sa mga biyahe. Biglaan din daw ang kanilang naging pag-uwi kaya tila adventure umano ang kanilang biyahe kahit halos aabutin daw ito ng 28 hours. Sa Batangas City Grand Terminal na sila nakakuha ng tiket ng bus patungong Iloilo bago makarating sa kanilang probinsya. Fully book na. And then airplane, sobra namang expensive. Hindi na rin practical kasi almost 10,000 per head. Kaya ano na lang, parang adventure na lang din mag-travel para makakita din kami ibang lugar. Mag-aalas 12 na ng tanghali kanina pero mangilan-ngilan pa rin ang mga pasahero sa Grand Terminal na pauwi sa kanilang mga probinsya. Ang passenger arrival area maluwag pa at tuloy-tuloy din ang pagdating at alis ng mga pasahero. Mostly ma'am, ang expecting namin is nasa 10,000 na passenger to. Kumpara doon sa dati na season nung Ondas, medyo nabawasan naman dahil datingan lang, bugsuan lang ng datito ng pasahero. Every hapon, afternoon. So, ilang man. Pero, kumbaga, hindi naman siya talagang bugsuhan ng sobrang dami. Base raw sa karanasan ng ilang mga dispatcher noong nagdaang Pasko, posibleng mamayang hapon o bukas inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero. Biyernes at saka bukas, Sabado, na dadagsa ang pasahero dito sa Grand Terminal sapagkat ngayon ay long weekend at ito ang huling araw ng week na ito na sana mag-uuwian yung pasahero. Mas maganda ang kita pag ang epekto nun lagi sa amin at may makaming pagsasaluhan sa kitain sa araw ng Pasko. Ang pasaherong si Marlon maaga na rin daw uuwi papuntang Tagaytay mula Batangas City para hindi na makipagsiksikan. So posibleng pagdami ng tao bukas. Kasi expected na yan during Christmas rush ay talagang makapaka-traffic. Talagang expected mo traffic ngayon. Mas maganda yung hindi ka nagmamadali. Sa mga biyahero ay medyo magbaon na maraming pasensya. Yan. Saka kailangan yung pasensyoso tayo. Huwag tayong dalang ng init ng ulo sa bibiyahe. Dahil expected natin traffic. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng terminal na sapat ang babiyaheng bus na maghahatid sa inaasahang buhos ng mga pasahero. Ang tansya po namin na dadating ang pasahero is mga 23 ng hapon, 24. Yan. Meron na po yung dadamihan ng pasahero. Then, yun naman po mga buses natin is extended naman po kanilang biyahe. Kumbaga, hindi naman po tayo mawawala ng biyahe dito. Patuloy pa rin nakaantabay ang kapulisan at security guard sa terminal para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Sa panayam natin kanina sa pamunuan ng terminal, posible raw na bukas pa ng hapon o gabi dadagsa ang mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya para sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante.